Good morning everyone, marhay na aga. Dito sa atin ay magandang umaga po sa lahat. So ito tayo guys, magluluto tayo ng pansit bato na nagmula pa sa probinsya ng Bicol. So guys, nakakatikim lang talaga ako nito pag may pasalubong galing sa probinsya ng Bicol, no? So ito yung simpleng lutuin na isi-share ko sa inyo. So ito lang yung isasahog kong gulay guys, yung carrots. Siyempre, itong sardines, by this time, young town tayo. Absent si Unipac. So, anyway, itong cabbage. So, sibuyas. So, yan yung mga ginayat ko na guys. In-slice ko na. And then, hahaluan ko pa ng pechay kasi kukonti yung aking gulay. So, guys, maraming pwedeng isahog dito. Kaya lang, ito nga i-share ko sa inyo yung napakasimple. So, meron ako na ditong slice na pechay. And then, itong aking sliced carrots at saka yung aking onion. And then, itong cabbage at saka syempre, itong sardinas. So, yan lang yung gagamitin ko. So, bali guys, nung nakarampang araw sa akin binigay ito. Kaya ginawa ko, nilagay ko lang sa ref para hindi masira. So, ito na nga, lulutuin ko na. At napakasimple na ito na. Magigisa tayo. Syempre, onion. Guys, absent ang bawang. Kasi hindi pa rin ako nakakabili ng bawang, no? So, eto na lang, dinaan ko na lang sa onion. Bali, 2 pirasong onion yung nilagay ko para lumasa ng gusto tong sibuyas. And then, nilagay ko na tong sardines. So, pwede rin lagay mo yung maanghang. Depende sa iyo, no? So, igigisa lang natin yung sardinas dito sa onion. So, saute lang natin. So, guys, sabi nila, kaya tinawag to na pansit bato. Kasi nag-originated to sa town ng Bato, no, sa Bicol. So, kaya pansit bato yung tinawag nila. So, anyway, ito na nga guys. Nilagyan ko ng tubig. So, 1 basong puno yung nilagay kong tubig, no. And then, pakukuluan lang naman natin to. Ito na guys, pag kumukulo na, lagay na natin yung salt. Pagkatapos, MSG. At pagkatapos, black pepper. So, napaka plain and simple, no. Wala na tayong ibang ihahalo pa na pampalasa, no. So, ito na nga guys, ang ginawa ko, hinuhugasan ko talaga pag ako nagluluto ng pansit bato. Ewan ko lang po sa iba, no, kung hinuhugasan nila. Pero pag ako po talaga, hinuhugasan ko po talaga yung pansit bato. Naalala ko dati nung hindi pa rin ako marunong magluto nito. Kinapa ko lang guys kung paano lutuin. Ganoon naman talaga. Syempre pag hindi mo alam lutuin, tsamba-tsamba lang kung paano lutuin. No? Kasi may nagbigay din sa akin dati nito noon. Hindi ko siya alam lutuin. Hindi ko rin naman na natanong dun sa nagbigay sa akin kung paano lutuin. So syempre ano na lang. Pag naman ikaw ay nagluluto, so madali nang kapain yan. No? Tsamba-tsamba na lang yan. So, yun na guys, eto na, nung naugasan ko na lahat, nilagay ko na dito sa kawali. So, guys, kung first time ka magluluto nito, no, ito yung klase kasi ng pansit na medyo matakaw sa tubig, no. So, sisip-sipin niya kagad yung sabaw na inilagay mo dyan. Tsaka pag nagluto ka nito, ang gagawin nyo, low fire lang. Kasi madali itong masunog. So, guys, kung mapapansin nyo, hindi ako ganong talagang nagsusukat, no. Wala akong measurement. Kahit sa anumang niluluto kong ulam, no. Kasi pag marunong ka na talaga magluto, puro kabisado mo na yan, parang tansya na lang yan, no. Kahit sa lasa, tansya na lang yan. So, ganun. So, lagi nyo lang tatandaan pag maglalagay kayo ng pampalasa. Huwag laging madami. Kasi nas madaling habulin yung matabang kesa sa maalat na, no. So, kasi pag maalat na, magdadagdag ka na ng liquid, ng water, no. Hindi tulad sa matabang, saglit lang, magdagdag ka lang ng salt, no? So, anyway, ito, nilagay ko na yung carrots ko, at saka yung cabbage, at pagkatapos, lalagay ko na rin tong pechay, no? So, para sabay ng mahalo, no? Okay lang naman na medyo half cook yung gulay natin. So, kung napapansin nyo, natuyo na kaagad, no? Sinipsip na kaagad nung pansit bato yung pinakasabaw. So guys, baka may magtanong kung paano ba malaman kung luto na or ilang minuto ba kailangan lutuin. Ang sagot ko dyan, syempre tikman mo. Yun yung sagot doon. So guys, nilagyan ko pa ng konting water and then haluin na lang natin ito ng hahaluin hanggang sa maluto na.
So guys, kung hindi pa kayo nakakatikim nitong pansit bato, masarap masarap yung pansit bato, no? Hindi ko rin may-explain yung sarap niya, pero parang kakaiba sa pansit canton na niluluto natin, no? And then, nilagyan ko pala to ng fish sauce kasi tinikman ko medyo matabang. So, nag-add ako ng konting fish sauce dito, no? Ang nakakatuwa kasi dito sa pansit bato, kahit ano yung pwede mong isahog, no? Pwedeng karne, pork, meat, chicken meat, ganon. Eto nga, di ba nilagay ko lang dito sardines. Pwede din to guys, ng longganisa. So, maraming pwedeng isahog. So, anyway, that's it guys. Ito na yung aking pansit bato. So, syempre, ito yung isa sa magpapasarap. Kailangan talaga may cutter nung ganito. Meron kang suka. So, yung suka ko na ginagawa ko is maasim na matamis na medyo maanghang, no? So, ganun yung sausawan nito, no? Ito yung lalong magpapasarap dito sa ating nilutong pansit bato. So guys, magpapasalamat po muna ako sa inyong lahat. Maraming salamat po sa matyaga niyong panonood sa aking channel. At kung bago ka sa channel ko, please like and subscribe. And syempre, don't forget to click the notification bell for new updates. There you go guys. Ito na yung aking simpleng pansit bato, no? So itry nyo na guys, syempre para malaman nyo kung ano ang lasa. So maraming salamat po sa panonood. Thank you very much for watching. I hope nagustuhan nyo yung aking video for today. Diyos mabalos. Bye bye.